bigla mong chinek yung YouTube studio mo, nalaman mo yung mga videos mo, wala nang ads, wala nang mga dollar sign, at yung lahat ng earnings mo, naka-hold. Ganito yung nangyari sa AI Bible Educational Channel na to. Kung akala mo safe ka dahil Bible content yan, pues kailangan mong marinig yung mga bagay na to. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako sa channel at nagbibigay ng mga tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. So before I proceed mga ma'am sir, gusto ko lang pasalamatan. Shout out yung mga members ng aking channel. And guys, thank you so much sa mga patuloy pa rin at nandiyan pa rin ng mga members natin. And thank you so much sa support ninyo. I hope maragal pa tayo magkasama. And I hope madagdagan pa po tayo sa mga susunod na araw, susunod na linggo at susunod na buwan. So yan guys, more power and God bless everyone. Ito yung channel na tinutukoy ko at ang pangalan ng channel niya, The Bible Scene. Meron din siyang ginawang videos about sa nangyari sa channel niya, guys. Yung channel niya po ay isang AI Bible Educational Channel. So, isa-summary lang natin ng very light para hindi na masyadong humaba, no? Bali, ang nangyari sa channel niya, no? Una niyang natanggap na violation talaga is ban or deletion yung kanyang channel. Medyo mabigat-bigat. Nag-appeal siya and ni-review yung channel niya. So, talagang in-explain niya talaga ng todo, no? Doon sa, sa pag-appeal niya, no? And napalitan yun, ni-review ulit. So, ni-review, na-lift yung pagka-ban ng channel niya. So, naging inauthentic content. So, ito na yung kinakaharap niyang violation ngayon, kaya na-demonetize yung kanyang channel. So, ito mga ma'am, sir, yung violation niya. Nakalagay, after reviewing your channel using a combination of automated systems and human review, our review found that your channel contains the following inauthentic content. Ito na nga mga ma'am, sir, yung sinasabi ko doon sa previous video ko nung nakaraan. Yung mga tinatamaan nitong paglilinis ni YT sa mga AI or mga faceless AI channels is hindi lang about sa mga automation, yung mga AI or automation channels, mga faceless AI channels, hindi lang yung mga horror story, pati mga Bible content. So, tinatamaan na din. So, hindi ibig sabihin na educational channel ka, safe ka na. Ito nga guys di ba, yung channel niya, Bible content yan. Mga stories sa Bible about kay Jesus Christ. Pero hindi dahil Bible content siya, ligtas na siya. Na-flag siya, hindi dahil sa mga Bible stories na ginagawa niya. Di ba, sa mga story doon about Jesus. So, hindi dahil doon. So, na-flag siya dahil sa kung paano niya ginawa yung content na yun. Kahit religious channel pa yan, kahit educational channel pa yan, kung mali yung paraan ng paggawa natin, gamit natin lahat AI lang, ligado ka pa rin. So, ito yung post niya sa Instagram, no? Demonetize my Bible educational channel. 2 days ago, I received an email that my channel was demonetized and I even didn't get a chance for video appeal. Hindi man lang siya nakapag-appeal. So, 3 months ago, ayan, nilagay niya dyan, I was incorrectly banned for spam and reinstated after manual review. Diyan mga ma'am sir, no? Hindi, horror channel or hindi mga automation. Diba? Isipin mo, Bible content. Diba? Bible content na nga lang. Diba? First, pa sa kanya, diba? Yung first na violation na tanggap niya, for deletion yung channel niya. No? Ban. Buti na lang naisalba niya. No? Inayos niya yung pag-appeal niya. Palitan ng inauthentic content, pero yun nga, nawala yung kanyang ads. Nakita nyo naman doon, mga ma'am sir, ayan, ilalagay ko sa screen. Yung nakalagay sa inauthentic content niya, diba? Yung nakalagay mass produce. Mass produce, repetitive, diba? Kasama na dyan yung mga low effort. And also heavily automated AI videos. Actually mga ma'am sir, kung makikita ninyo yung mga videos niya, hindi natin masasabing low effort kasi ang ganda. Diba? Almost perfect nga yung AI voice. Diba? Yung video. Ang gaganda ng mga videos niya. So sabi ko nga, we don't know kung paano dinidetect ng AI system ni YouTube yung mga content natin. So ano yung mga possible reason guys kung bakit na-demonetize kahit mga AI Bible channels. So ito para lang din aware tayo, lalo na yung mga baguhan na kagagawa pa lang ng channel and yung ginawa nilang channel nila, yung mga niche nila ay katulad nito. Mga stories na kinuha sa Bible at ginamitan nilapatan ng AI. Number 1 reason kung bakit na-demonetize, nagkakaroon ng violation. Nilagyan ng AI voice plus stock videos. Tapos wala pang original input. And mga ma'am sir, may nabasa ko na kung ang format daw ay AI narration lang. Tapos gumamit ka pa ng stock footage or mga images. And then mga Bible verse na binabasa mo lang. Ito ay pasok doon sa tinatawag na reading content you didn't create. Meaning, hindi siya considered as original. Nasa'yo talaga. Ano pa? Yung paulit-ulit po ng mga template. Paulit-ulit na nga yung template, dinadamihan mo pa yung pag-upload araw-araw. Anong mapapansin ka? At uobserbahan na yung channel mo ng system. Same intro, same facing, same script.
5 videos, 10 videos, araw-araw, talagang pansinin talaga tayo ng AI system. So, pasok ito sa dating violation na repetitious, which is inauthentic content na yung tawag na yun. Yung mga ganyan, mga ma'am sir, is either hindi ka pa monetize, pero possible ma-red flag ka, or ma-disapprove yung monetization mo. Or kung monetize ka naman possible na mawala yung iyong ads, or yung iyong monetization. Ano pa, mass produce, ito yung sinasabi ko kanina, parami ang pag-upload. Maraming videos na nga, tapos yung kapansin-pansin pa doon, hindi ka nag-effort. Puro AI lahat. Inasa mo lahat sa AI. Mga master, may nakita akong AI Bible channel dito sa platform. Actually, marami na siyang subscribers na. Malaki na yung channel niya. And isa yung napansin ko, nung chinek ko yung mga videos niya, wala akong masabi. Ang ganda. Ang ganda ng mga content niya. Ang ganda ng mga na-upload niya. Doon pa lang sa AI voice, plakadong-plakado, ang ganda, ang sarap pakinggan. Talagang mawibili kang panoorin, patatapusin mo talaga eh. Pero one thing na napansin ko, dun sa mga videos niya, I don't know kung ako lang ba, so wala akong nakitang ads. So I don't know why. Tapos may chinek pa ako ng isa ring channel. So ganun din, parang AI Bible channel din siya. And then chinek ko yung mga videos niya, ganun din. So malaki na rin yung subscribers niya. No? Ang dami niya ng mga in-upload ng mga videos. So by the use of AI. Ayan, pero chinek ko, isa yung sinapansin ko rin, mga master, wala ring mga ads. So, I don't know, baka lang limited, no? Or baka decision nila yon na hindi i-on yung monetization. So, we don't know. So, yun lang yung na-notice ko. So, ayun guys, uulitin ko lang, hindi tinitingnan ni YouTube kung Bible ba yan. Hindi tinitingnan ni YouTube kung good message ba yan. Ang tinitingnan nila kung may value ka ba. O baka naman, nag-recycle ka lang. Delikado mga ma'am sir kapag napansin ng system na parang walang ikaw doon sa content na yon, di ba? Wala yung presence mo. Lang na lang tanongin ni YouTube, nasaan yung creator nito? Di ba? Nasaan yung creator dito sa video na to? So, meron din akong isi-share na isa pang creator. Nabasa ko lang to sa Instagram. Bali, nag-share lang din siya ng story niya doon. And sakto, Bible niche din siya. Kinuwento niya doon na daily upload siya guys. So, everyday nag-upload siya. And mostly AI lahat. Talaga gawang AI lahat. Aminado naman siya na lahat talaga is gawang AI doon sa mga content niya. Ang bilis. Nakita niya talaga na ang bilis ng yung growth ng channel niya. In just 2 months daw, ay na-monetize siya kaagad. Imagine yung mga real creators talaga, umaabot ng taon yan. Diba? Yung iba taon pa yan bago ma-monetize. Monetize na kaagad, in just 2 months, kumikita na kaagad siya. Iisipin mo, diba? Kung iisipin natin, ang perfect, diba? Wala man na siya napagdaanan na naghintay siya ng matagal, hindi siya nahihirapan sa pag-apply ng monetization, na-approve kaagad. Diba? Imagine, parang ang perfect. And then, ito na, nabanggit niya na one time, no, nagtaka siya kung bakit biglang nawala ng dollar sign. Di ba? Nawalan siya ng ads. Biglang nawalan ng ads yung mga videos niya. Boom. Demonetize. Gula siya ngayon. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Ang bilis ng growth ng channel niya. Tapos, biglang one day, demonetize. Kung gaano kabilis na reach niya yung requirements at gaano siya kabilis kumita. So, ganun din kabilis nawala yung kanyang monetization. So, yung violation niya daw po na yun ay inauthentic content. Repetitive and low effort. Nga, siya mismo, di ba, aminado siya na lahat ng mga content niya, lahat gawang AI. Ang kagandahan lang sa kanya mga ma'am sir, ito yung nakakatuwa doon sa story niya. Even doon na demonetize siya, no, nagkaroon siya ng violation na yun, nakatanggap siya ng inauthentic content, hindi siya huminto. O hindi siya sumuko. Ang ginawa niya, nagre-record na siya ng sarili niyang voice. O, hindi na niya inasa sa AI. So, nagre-record na siya ng sarili niyang voice. Tapos, kumukuha man siya ng mga verses, so meron siyang explanation na galing na sa kanya. So, yun yung importante doon, yung value, yun yung hinahanap. Yun yung hinahanap talaga, yung value. Meron na siyang binibigay na human input sa mga content na ina-upload niya. Alam niyo mga ma'am sir, after ilang weeks, bumalik yung kanyang monetization. So, lesson learned. Diba? Ang lesson doon, anong lesson? Hindi AI ang kalaban. So, ang kalaban is katamaran. So, minsan talaga, mayroong lesson na tinuturo sa atin para matuto tayo. So, ayun mga ma'am sir, I hope nagustuhan ninyo, may natutunan kayo, may nakuha kayong idea sa video natin na to, na hindi lang po mga automation channels yung tinatamaan ng mga violation na to ngayon, yung nilalagas ng system ni YouTube ngayon. So, hindi lang mga faceless AI channels, mga horror AI channels, even mga AI Bible educational channels.
tinatamaan na rin ngayon ng inauthentic content violation na to. So, ayun mga ma'am sir, again, hindi ito pananakot. Ito ay heads up lang, no, para maging aware tayong lahat. Hindi lang kayo, maging ako, lahat tayo dito sa mga policy dito sa loob ng platform. Ang mga ma'am sir, if you think na nakatulong sa inyo, nagustuhan ninyo, and helpful sa inyo yung content na to na ginawa natin, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And of course, syempre bago ako mag-end, ayan kanina, bago tayo magsimula, pinasalamatan ko yung mga members ng aking channel. So ngayon naman, gusto kong pasalamatan yung mga loyal viewers natin, yung mga bagong subscribers natin, yung mga dati na until now ay nakasupport pa rin sa channel natin na to. So mga videos na ina-upload natin, yung mga nandiyan dyan lagi sa comment section, nakaabang every time may bago tayong upload. Ayan, sa mga, thank you so much guys. Yan sa mga unang mga ano dyan, yung mga unang mga nagko-comment. Ayan, thank you so much guys sa suporta ninyo, sa support ninyo sa channel ko. And I hope magkasama pa tayo ng matagal. And I hope lahat tayo sumakses dito sa White. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!